Magandang araw po sa ating lahat. It's me again, Ferds TV, nagbabalik para sa isa na namang video dito sa aking munting channel. Isa ang Barangay Buliklik sa bayan ng Santa Lucia dito sa lalawigan ng Ilocos Sur sa mga apat na barangay na kabilang sa mga matatawag na cultural minority communities dahil halos lahat ng nakatira dito o ang mga ninuno ng mga nakatira dito ay kabilang sa tribong Bagbag-o o sa mas kilalang katawagan na Bago Tribe. Sa buong bayan ng Santa Lucia ay dito mo lang makikita ang mga taong nagsasayaw ng mga cultural dances tuwing may pagtitipon tulad ng pista at kasal bilang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Hindi naman masasabing mahirap ang mga tao sa Barangay Buliklik, pero katulad ng ibang mga lugar, mayroon at mayroon pa ring mga tao o pamilya na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng masagana. Ang aking tinutukoy ay si Nanay Suzima Acosta o mas kilala dito sa pangalan na Nanay Susing. Si Nanay Susing ay matanda na, mahina na at ulyanin na at nasa pangangalaga na ng kanyang pamangkin na si Ate Nora. Ang bahay ni Nanay Susing ay nasira na dahil gawa lamang ito sa light materials. Ang loob niyan ay nasira na yung mga plywood na dibdib. At sa ngayon ay nakikitira na lamang sila sa isang bakanteng bahay ng isang barangay kagawad dito sa Barangay Buliklik na nagmagandang loob na tulungan sila. Ang kanila kasing bahay na sira na ay wala pang kuryente. Noong ipaalam sa amin ang kalagayan ni Nanay Susing ay sinabi sa amin na siya ay natutulog lang doon sa sahig. Banig lang po yung ang sapin sa kanyang tinutulugan. At siya rin po ay may maraming kuto, kaya kung makikita niyo siya ngayon sa kanyang larawan ay maiksi lamang po yung kanyang buhok dahilan nga sa siya ay kinalbo dahil napakarami niyang kuto. Dahilan sa nalaman nga namin yung kalagayan Nanay Susing ay naisipan ng aming team o ng aking mga kasama na bahaginan siya ng kaunting tulong. Namigay kami ng kaunting dilata, mga noodles, tinapay at kaunting bigas. Namigay rin kami ng isang banig para may pansapin sa kanyang higaan dahil nalaman nga namin nasa sahig lang siya nahihiga at natutulog. Bagamat maliit lamang ang aming naibigay ay alam naman naming makapagbibigay ng kaunting saya sa kanya. Naniniwala kasi ang aming team sa kasabihang sharing is caring. Ito po yung aktual na pagdadala namin ng aming tulong, kunting tulong o yung munting nakayanan namin na maibigay para kay Nanay Susing. Malapit lang naman po sa kanila, walking distance lamang po mula doon sa aming tinatambayan. Yan po ang aking mga kasama sa pagdadala ng kunting tulong para kay Nanay Susing. Dito ay nahabag kami sa aming nakita dahil ang kanyang inuupuan ay isang lumang sofa na wala na yung kutsyon. Maaari siyang madisgrasya dyan. At yung kanyang damit ay isang sweater yata, wala na siyang damit panloob. Nakaawang tingnan. Nagsantango kami at reso po. Umong natin ta pulis na. Kita niya nga rod. Nibuyet! Ay, nibuyet dita. Wine! Ang ada dagito ada noodles mo to'y kadakwa, ada ito'y ni kaman. Pagkaman mo. Kadaw sarem no kwa. Ay, nako yung nagsantango tang anak ko. So ngayon kan may tikaman na tapno itikas ta ada pang sukat yo di kaman na no kasi siyempre mais buwan na di ba? Habang ibilagyo dala taw sa rin na nga magaan.
Pasjay. Napakasayang pakinggan ang mga salita ng pasasalamat na kanyang sinabi sa akin. Ako ang matagidap ay magdahil. Wan, Ay, naku. lakat anusam aday tamay itud me. May daan, ang harong kanyang anak kapailan. Wan, Kaya manakaahan na ko. wan bareng adan tupay sumarsaruno. Hindi na nakikilala ni Nanay Susing ang mga taong kaharap niya dahil malabo na rin ang kanyang paningin at ulyanin na rin siya paminsan-minsan. Si Nanay Susing ay nasa pangangalaga na ng kanyang pamangkin na si Ate Nora, kasama ang kanyang pamilya sa pagkatrabaho para maipantawid gutom sila sa araw-araw. Lumalabas sila sa bawat umaga para magbenta ng ice buko. Yung isang anak naman niya ay pumapasok sa groserya sa bayan pero kulang naman ang kinikita dahil may anak naman siyang wala pang 1 buwan na tinutustusan. At yung bunso naman na anak ni Ate Nora ay tumigil na sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Namimingwit siya ng mga palaka sa bukid para may pambenta at may pambili ng bigas. Noong mas bata pa si Nanay Susing ay aktibo siya sa mga gawaing bukid. Pero dahil sa katandaan at sa kahinaan ay hindi na niya magagawa ang mga bagay na dati na niyang ginagawa. Sa ngayon ay nakikitiranga siya sa kanyang pamangkin at anong maasa na lang siya sa tulong na binibigay ng gobyerno katulad ng social pension at sa mga tulong din na ibinibigay ng iba't ibang individual at ng kanyang mga kamag-anak. Ang pagtutulungan ay isang bagay na hindi nawawala sa mga kabilang sa Tribong Bago dito sa Barangay Buliklik dahil napag-alaman din namin na ang kanilang mga kapitbahay at ilang kamag-anak at mga barangay officials ay nagbibigay rin ng pagkain, mga damit at iba pang tulong para sa kanya.